Walang Kristiyano nung kapanahon na ni Jesus. Hindi siya nagturo ng Christianity. Batay sa Biblia sa lahat ng 24,000 dialects ng buong lahat ng Biblia sa buong daigdig, wala kang mababasa na si Jesus ay nagturo ng Christianity. Unang lumitaw ang salitang Christian sa Antioch, Acts 11:26. Acts 11:26, Acts 26:28, 1 Peter 4:16. 1 Peter 4:16. Lumitaw lamang ang salitang Christian nung wala na si Jesus sa daigdig. After 75 years to 115 years, doon lamang tinawag ang panahong yaong Christian era. Pero nung kapanahon na ni Jesus, walang Christian era. At huwag natin sasabihin na kapag ikaw ay tagasunod ni Jesus, ang tawag sa'yo isang Christian. Sabi ng isang kadibate ko na isang preacher sa Adventist or Baptist, ano ang kahulugan ng salitang Christian? Sabi ko, walang kinalaman ang salitang Christian sa katuruan ni Jesus. Huwag mong sasabihin ang kahulugan ng salitang Christian ay followers of Christ. Kasi nakalagay sa Quran, kapag followers ka ni Jesus, ang tawag sa'yo isang Muslim. Kasi wala pang Christian, may mga disipulo na si Jesus, nung kapanahon na niya, hindi pa nag-i-exist ang mga Christian o ang Christianity. At hindi tinatawag na Christian ang mga disipulo ni Jesus nung kapanahon na niya. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na ang kahulugan ng salitang Christian ay followers of Christ. Kasi walang connection ang salitang Christian dahil ito ay salita ng pagano na nang insulto sa mga tagapangaral ng salita sa Antioch. Acts 11:26. So kung ano yung sinabi ng pagano, yun ang naging pangalan ng ating pananampalataya ng mga tagasunod ni Jesus na Kristiyano. Nakuha nyo? Sinasabi lamang namin ito kasi nung nagkaroon ng controversial, tahimik ang mga Muslim. Pero obligasyon natin yung sabihin sa inyo. Yes, yung sinasabi mong naroon na si Jesus, ating lalangin ang tao. Ating lalangin ang tao batay sa ating anyo. Subhanallah. Hindi mo ba alam na sa wikang Semetiko, ang wika ni Jesus, ang wika ni Moses, ang wika ni Muhammad, ang wika ni Adam, ang wika ni Abraham, ay merong plural of respect? Pag sinabi ko sa iyo, how are you? Mali ba? O ang tama, how is you, sir? So pagtatawanan mo ako, plural of respect. Ano po ang may paglilingkod namin sa kanila, sir? Isa lang ang kausap ko pero gumagamit ako ng paggalang. Sa kamaharlikang pamamayag sa Quran, napakaraming we. Kami, amin, atin, ours, we. Pero isa lang ang nagsasalita. Maging yung Queen of England, pag siya'y nagpapahayag, sinasabi niya we. Para sa kamaharlikahan na pamamayag, pero nag-iisa lang siya. Likhain natin ang tao batay sa ating anyo. So sasabihin natin, ibig sabihin kung ano ang anyo natin, ganun din ang anyo ng Diyos. Walang kahaling tulad ng Diyos, alam naman natin yun. Anong ibig sabihin ng image doon? Invisible image ang God. Yung image na tinatawag doon na nung inihinga kay Agan ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay nagtataglay ng walang hanggang kapangyarihan at ganap. Ipinagkaloob niya sa pamagitan ng paghihinga ng Espiritu kay Agan ang tinatawag na kapangyarihan na limitado ng tao. Yun ang kahulugan ng imahe. Image of God. Kapangyarihan, karunungan, at katalinuhan na tinaglay siya ng tao, limitado, subalit ang tunay na Diyos ay walang hanggan at ganap ang kanyang mga katangian. Yung sinabi mong nag-exist na si Jesus, bago pa lamang sa simula-simula. Ano ba ang paniniwala nating mga Kristiyano? Diba? Sa Diyos tayo nagmula, sa Diyos tayo magbabalik. Ano ibig sabihin ito? Pati mga hayop galing sa Diyos. Ang mga puno, halaman, mga isda, kalikasan, mga tao, mga engkanto, mga demonyo, galing sa Diyos lahat. Pati mga anghel. Simula nung nilikha ang anghel, hindi namatay. Tapos sasabihin mo yung Diyos namatay, hindi kumain, hindi natulog, hindi uminom.
kumain, durumi, umihi, insulto. Kaya kung lahat tayo ay naroon na from the very beginning, batay sa kung ano ang pagkakatakda ng Allah sa talaan ng ibig sabihin, yung tinatawag nating al-law al-mahfud, ang talaan ng pagkakatakda ng lahat ng bagay. Nandun na tayo from the very beginning. So, paano tayo? Ibig sabihin, kung naroon na tayo from the very beginning, hindi lang si Jesus. Ang ibig sabihin nung bago si Abraham, ako'y ako na nga. John 8:58. Na-misinterpret ito ng mga tao. Bago si Abraham, yun ang kahulugan niya, ako ay nakatalaga na ako ay magiging si Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Tayong lahat, bago tayo nag-exist, dito sa ibabaw ng kalupaan, nakatalaga na tayo ay magiging tayo sa isa't isa. Kasi tignan nyo Hebreo 7:1 hanggang 3. Si Melchizedek na hari ng Salem, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. Buhay magpakailanman. Katangian ito ng Diyos. So walang ama, walang ina. From the very beginning, si Melchizedek. Sa Proverbs, kawikaan ni Solomon. Proverbs, kawikaan, 25 hanggang 30. Sabi doon, si Haring Sulaiman, naroon na ako from the very beginning. Sa simula pa lamang. So huwag natin i-interpret ang mga salita para kumita ng pera ang mga pastor. So, sa Diyos tayo nagmula, hiram lang ang ating buhay, at sa Diyos din tayo magbabalik. Walang anak ang Diyos. Para siya magkakaroon ng anak, ay galing tayong lahat sa Diyos. Nananatili siya sa kanyang pagiging mismo. Walang kakulangan, walang kapintasan, walang pangangailangan. Sa simula pa lamang na wala pang nilikha, ay naroon na siya. Al-awwal, ang simula na walang pinagmulan, ang una na walang sinuman, ang nauna kaysa sa kanya. Yes.